hindi tayo mailigaw ng mga katulad ni Carpio, ng katulad ni Tariela, at ng katulad ni Batong Bakal na walang ibang iniisip kundi ang para sa sarili nilang interes. Kung gusto niyang pag-usapan ibang bagay, no, at malinawan siya dun sa mga sinasabi niya na mali naman, ay yon, sige, pwede. He accepts the debate pero binago na yung topic, no? So, I think we have to go back to why we're having this issue. Sabi niya, there is no such thing as a West Philippine Sea. So yun na lang dapat pag-usapan namin. Kung yung lilimitahan mo naman yan, baka hindi magiging kapaki-pakinabang at makabuluhan. Sang-ayon na rin sa pananaw ng asosasyon na nag-aalok ng pag-host ng ating pagdidebatihan. Kung hindi ka rin ba naman isa't kalahati, Commodore J. Tariela, hindi naman po tungkol sa hindi pagiging sigurado ni Senator Marcoleta sa soberanya ng Pilipinas kaya siya makikipagdebate sa inyo. Ang pagdedebatihan nyo nga ay yung tungkol sa KIG. Kung ano yung magiging problema natin sa UNCLOS, sa international law, kapag isinama natin sa mapa ng West Philippine Sea, yung Kalayaan Island Group. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At ito na, naghahanap na ng paraan para di matuloy ang debate. Binago ang paksa. Ano ba talaga, Marcolita? Naghamon 3 laban sa isa, pero alam nyo ba, ang hamon na 3 laban sa isa, hindi ito matagal na estilo. Dahil estilo talaga ito ng mga ministro ni Felix Manalo pag makipag-usap kaugnay sa debate. Hindi para linawin yung katotohanan, kundi para sa propaganda yung inilabas nila na iskina. Dahil kapag yung isa ay pinagtutulong-tulungan, pinanata ng 3, di ba? Ang impresyon yan sa mga nanonood, aba, ang lakas nila. Isa laban sa 3. Pero sa debate, hindi lang simpleng prinsipyo at propaganda. Hindi lang simple na para maipakitang pinagtulong-tulungan. Ang prinsipyo ng debate, simple lang. Sagutin ang issue. Huwag ilihis ang usapan. Huwag gamiting drama ang proseso. So, kung tunay na handa talaga, lalo na si Marcoleta, naghamon pa na pagtulungan siya ng 3, isa na si Retired Justice Antonio Carpio. Abay, naghanap na ng paraan para di matuloy. So, kung tunay talagang handa, hindi eewas. Kung matibay ang argumento, hindi kailangang 3 laban sa isa. Dahil sa huli, ang laban, hindi ito paramihan ng boses. Kundi, patibayin yung katotohanan. Yun ang layunin. At ito ang tatalakayin natin sa pagkakataong ito. Musta, welcome. Shout out daw kay Muslim Islam sa lahat natin mga kapatid. Josepa, Sandra Romlon, sa Sorsogon. Sa lahat natin mga sumusubaybay ngayon, inaniyahan natin huwag kalimutang
pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutang pindutin ang subscribe. At kung gusto mo talakayang ito, lalo na sa pananampalataya, pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Ating lilinawin ito. Ang galing talaga gumawa ng propaganda. Lalo na itong si Tinig ng Karunungan at oo, na isang kapatid sa pananampalataya ni Marcoleta sa Iglesia ni Cristo. Pero bago dyan mga kapatid, naniyahan natin kung saan man kayo nagsubaybay, nanood sa ating live streaming. Huwag kalimutang pindutin i-comment kung saan kayo nakabase ngayon, lalo na sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa ating mga OFWs sa iba't ibang bansa sa ating mundo. Paki-comment kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan nakaabot ang video ito. Sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating live streaming, di na natin patatagalin pa. Kung pakinggan ninyo si Tinig ng Karunungan, parang totoo. Pero may kasabihan kasing ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukhang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Di na natin pa patatagalin mga kapatid. Sa mga sumusubaybay sa ating live streaming ngayon, nakita nyo na, no? Nagreklamo si Retired Associate Justice sa Supreme Court Antonio Carpio dahil nang tinanggap niya, aboy, ano nangyari? Binago ni Marcoleta ang paksa. Meron siyang mga kondisyon pa. Para bang naghanap talaga ng paraan paano iiwas. At paano, ito'y malaking problema, aatras. Kaya may katanungan tayo dyan, yes or no lang yan. Ang katanungan natin, pabor ba kayo na dapat harapin ni Marcoleta ang hamon niyang debate versus Carpio? Oh, ang daming yes 100%. Oh, so pindutin lang yes or no. Oh? Yes or no. Okay, walang pindot dito sa no. Puro yes talaga. Okay. So, di na natin patatagalin pa mga kapatid. Kung kayo'y nakikinig dito, parang totoo. Bakit? Pakinggan muna natin. Si Tinig ng Karunungan, ng vlogger, of course, para bang siya ang abogado ni Marcoleta dito. Oh? Naghamon na po ng debate si Senator Rodante Marcoleta. At ang kanyang mga hinamon, ito po sa balita ng Net25 News and Information. Ang sabi po sa balita, hinamon ni Senador Rodante Marcoleta si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela sa isang friendly debate kaugnay ng issue ng Kalayaan Island Group o KIG. Ito ay kasunod ng imbitasyon ni Tariela na sumama ang senador sa isang maritime awareness flight sa lugar. O so, invitation lang yan na dapat kung maaari sasama siya. Pero ang sagot ni Marcoleta, hamon na debate. At hindi lang kay Tariela. 3. Si Professor J. Batong Bakal at si Retired Associate Justice Supreme Court Antonio Carpio. Gusto ba diyang pagtulungan siya? Ayon kay Marcoleta, iminungkahi niyang isama sa naturang debate sina Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio at Professor J. Batong Bakal upang anya malinawan ang usapin para sa kapakanan ng bansa. Nung sinabi niya yan, alam niyo, hindi pa tinanggap ni Retired Justice Antonio Carpio. Nung sinabi niya yan, na gusto ba siyang magpa-impress
sa mga tao na pagtulong-tulungan siya ng tatlo. At yung dalawa lang, Professor si Attorney J. Batong Bakal, abay, malawak ang kaalaman sa international law. Lalo na si Carpio. Ngayon, tinanggap ni Carpio. Iginiit naman ni Tariela na bagamat bukas siya sa talakayan, hindi anya dapat gawing paksa ng debate ang usapin ng soberanya at legal na karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito pong tatlong ito, mga kababayan, na hinamon ko ng debate ni Marcoleta. Yan. Tatlo hinamon. Tinanggap. Gustong maghanap ng paraan para aatras. Diba? Ang grupo ng mga abogado, nag-offer na sila ang mag-sponsor. So, malinaw na si Senador Rodante Marcolita talaga ang naghamon. Pero, nasaksihan naman na tinanggap talaga yan retired Associate Justice Antonio Carpio. Kung gayon, bakit biglang kumambyo? Kung tunay na handa siyang makipagdebate, bakit gusto niyang palitan yung paksa? Diba? Ang debate ay tungkol ito sa isyong inilatag mismo ni Marcoleta. Kaya nga, sabi ni Justice Carpio, gusto niyang palitan yung nauna niyang paksa. Para lang lulusot na hindi ituloy. So ngayong may tumanggap na at handang harapin si Marcoleta. Abay, bakit binabago yung paksa? Takot na siya? Bakit may ilan pa mga kondisyon? Simple naman. Diba? Ang tanong, makigdebate ka ba? Handa ka ba talagang makipagdebate? O naghahanap ka lang ng lusot para hindi matuloy ang debate? Okay, tuloy natin. Yan nga po ay sina spokesperson Commodore J. Tariela, etong si former Associate Justice Antonio Carpio, at ang isang professor po mula sa UP, kung di kami nagkakamali, na si J. Batong Bakal. Yang tatlo po na yan, sila po yung mga personalidad na grabe talaga kung makapagsalita laban kay Marcoleta. Grabe talaga, no? Magaling talaga sila na hello kay Mary Ann Bisted, new subscriber from Baguio. Hello, kumusta kayo sa Baguio dyan? No? Okay. So, tuloy natin mga kapatid. No? Magaling talaga sila sa propaganda. Etong tatlo umano ang naninira kay Marcoleta. Di mo ba si Marcoleta ang napakaingay kaugnay sa West Philippine Sea na sabi pa niya, wala daw umano at hindi nag-exist yan. Di ba? Kaya yun ang unang paksa. Pero, biglang kumambyo. Tuloy natin. Yung isa dyan, nagsabing lowest rank sa hanay ng mga abogado, si Marcoleta. Siya rin yung nagsabi na Totoo naman na sinabi talaga yan Carpio, na lowest rank si Marcoleta. At may sagot tayo din kaugnay diyan dahil may kaugnayan yan sa hierarchy sa mga abogado, di ba? etong si Marcoleta ay talagang maka-China talaga. At pinagbibintangan niya. Si Marcoleta maka-China umano. Natural na lalabas talaga ang ganyang komento. Bakit? Galing mismo kay Marcoleta yung Kalayaan Island Group. Anong sabi?
dapat i-give up. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, O yan. At ang palusot dito ni Tinig ng Karunungan, na misinterpret lang daw umano si Marcoleta sa pahayag na i-give up. Anong misinterpretation? Galing mismo sa bibig yan ni Marcoleta pagkatapos sinabi niya, hindi ko talaga yan sinabi. Ano ba yan? Paano ibura yung video na yan? Tuloy natin. Si Marcoleta na supporter daw ng 9-dash line o 10-dash line ng China. Ang sabi naman nung isa dyan, naturingan ka pa namang senador, abay hindi para sa kapakanan ng bansa ang pinaglalaban mo. O, yan. Bakit nasabi yang hindi para sa bansa ang pinaglalaban mo? Dahil sa pahayag ni Marcoleta na i-give up na lang yung sa atin. Pero hindi daw umano yun sa atin. Sabi ni Tinig ng Karunungan, kahit nasa teritoryo natin, pupunta tayo dyan mga kapatid, no? So, balikan natin yung pahayag niya na grabe daw umano itong si Carpio magsalita laban kay Marcoleta. Dahil, una, sinabi niyang tinawag itong lowest rank sa hanay ng mga abogado. Paulit-ulit yan na binanggit nila. Totoo naman na sinabing lowest rank sa hanay ng mga abogado. Pero malinaw ang tinutukoy diyan. Hindi yan panlalait, kundi yun ay isang bahagi na pagsusuri sa kredibilidad batay sa karanasan at katungkulan. Di ba? Hindi ba? Sa larangan ng batas, mahalaga ang track record. So kung pag-uusapan natin ang antas ng karanasan at reputasyon, natural na lamang na ihambing natin yung dating maestrado ng Korte Suprema tulad ni retired Associate Justice Antonio Carpio sa isang mambabatas na abogado din, pero mambabatas tulad ni Marcoleta na nauna nang nagbanta. Ano yung banta niya? Sampahan niya ng treason si Carpio. Ang problema lang, lumabas sa kanyang bibig yan, parang di niya alam na ang treason nangangailangan ng digmaan. Sa Pilipinas at sa ibang bansa, sa kaka, may treason na kaso kung sumusuporta, halimbawa, si Carpio sa kalaban instead sa Pilipinas. Pero ano nangyari kay Marcoleta, di ba? Sabi niya, ay di na kailangan. Sapat na umanong, I pronounce you guilty. Ganon ba? Ano nangyari kay Marcoleta? Siya ang akusador, siya ang naging fiskal, siya ang huwes. Di ba? Kaya'y dahil lang yan sa paghanap ng paraan para di lang matuloy ang debate. So, paano ngayon? Isang mambabatas, isang abogado ito. Kaya balikan natin. Yung pagsabi na lowest rank sa hanay ng mga abogado, hindi yan maituring na insulto. Kundi paghahambing yan ng profesional na background. Di ba? Sa hierarchy nila. So, mas mainam sagutin yung isyong legal at yung konstitusyonal kaysa mag-focus sila na nasaktan yung ego nila. Bakit? Dahil sa debate, ang mahalaga ay yung katotohanan at yung lohika, hindi yung damdamin. Okay, tuloy natin mga kapatid. Naturingan ka pa namang senador, abay para bagang naki-question sa'yo yung sovereignty rights ng Pilipinas pagdating dyan sa bahaging iyan ng ating EEZ. Ang sabi naman ng isa dyan, abay wala daw pong basihan yung mga sinasabi ni Marcoleta tungkol doon sa Kalayaan Island Group na i-give up na lang daw.
walang basihan na i-give up na lang daw. At yun talaga ang sinabi ni Marcolita. Kahit kailan, Mr. President, hindi ko talaga sinabing i-give up yan. Ano ito? Ha? Eto, balikan natin. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga yung pagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, Oh, yan. Napakalinaw yan. Para madali, i-give up ang KIG, Kalayaan, Island Group, na sa atin talaga yan. Pero sabi nito ni Tinig ng Karunungan, sabi niya, kahit nasa teritoryo natin, hindi daw yan sa atin. Mamaya, punta tayo dyan. Okay, tuloy natin. Yun yung statement ngayon na sinabi ni Marcoleta, i-give up na lang yung KIG para mas madali. Na-misinterpret nila yun eh. O na-misinterpret o mano. Anong misinterpretation dito? Ibig ba sabihin, hindi totoo na sinabi talaga ni Marcoleta? Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga yung pagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, O yan, misinterpretation ba yan? Galing sa bibig mismo ni Marcoleta? Ha? O, misinterpretation o mano na sinabi, nag-react kasi si retired Associate Justice Antonio Carpio sa naturang pahayag. Natural. Dahil si Antonio Carpio ay kilalang kritiko sa pag-angkin ng China sa karagatan ng Pilipinas, lalo na ang tinatawag na 9-dash line, na ngayon ay pinalawak umano ito ng 10-dash line ng China. So, matagal na niyang ipinagtanggol, mga kapatid, at hindi lang yan, napanalo nila ni Carpio ang Pilipinas sa arbitral ruling noong 2016 laban sa China. Samantalang, etong si Senador Rodante Marcoleta ay dapat suriin yung kanyang pahayag mismo, yung kanyang panindigan mismo. Ano ba ang totoo? Yung sinabi niyang i-give up pagkatapos nagpahayag, hindi totoo na sinabi ko yan, oh? kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga yung pagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, Oh, so, napakalinaw sa sikat ng, mas malinaw pa sa sikat ng araw. May video kung saan sinasabi ni Senador Rodante Marcoleta ang tungkol sa pag-give up ng Kalayaan Island Group, KIG. Tapos, kalaunan ay itinanggi niyang wala daw umano siyang pahayag kaugnay diyan. So, malinaw ang isyo. Di, may issue ito sa consistency. May issue ito sa credibility. Di ba? Kaya ang tanong, kung iminungkahi ni Marcoleta ang pag-give up sa isang bahagi ng teritoryo ng bansa at tapos itinatanggi kahit may video na kumakalat, ano ang dapat tawag noon? Kung mali ang pagkakaintindi sa kanyang pahayag, dapat linawin ni Marcoleta. Bakit lumabas sa kanyang bibig na i-give up ang KIG? Kung talagang sinabi niya, talaga namang sinabi niya dahil napakaliwanag yon, maliwanag pa sa sikat ng araw na sinabi niya, dapat ipaliwanag niyang mabuti. Paano ang video na yan? Kapag ang panindigan ay tila pagpapahina sa claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea, hindi maiiwasan na may
Meron talagang magtanong, lalo na ang mga eksperto, kanino bang interes ang sinusuportahan at pinoprotektahan ni Senador Marcoleta. Okay, tuloy natin mga kapatid. Ang Hindi naman nila ipinanood sa taong bayan yung kabuuan ng video para maunawaan yung konteksto. dapat ipanood yung kabuuang video. Di po ba si Katonyeng pinanood niya ang kabuuang video? At ang sabi niya, saan kaya nabahagi dito na misinterpretation? Di ba? Kapwa iglesia yan. Oh. Kapwa iglesia yan. Ngayon, dapat daw itong videong ito para maunawaan, malinaw naman yung lumabas sa kanyang bibig, i-give up. Ha? Eto, tuloy natin. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, So, kailangan pang, tingnan, panoorin yung buong video para lang sa misinterpretation sa pahayag niyang i-give up ang Kalayaan Island Group. Okay, tuloy natin mga kapatid. Nung sinabi ni Marcoleta na i-give up na lang, ang pinalabas nila sa taong bayan, batay sa kanilang pagkakaunawa, hindi ko alam kung sinasadya nila o hindi. Yan. Yung pahayag na i-give up batay lang sa pagkakaunawa. Sige. Ibalik natin sa kanila. Ang pahayag ni Marcoleta na i-give up na lang ang Kalayaan. Malinaw naman yon. Ang Kalayaan Island Group. kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, Sige, balik natin sa kanila. Ano ang unawa ninyo sa i-give up natin ang KIG? Ang unawa ba ninyo, hindi dapat natin i-give up ang KIG? Ganon ba? Abay, baliktad na yata yan. Okay, tuloy natin. Abay si Marcoleta daw, isosurrender na yung KIG. At hahayaan na lang daw ang China ang kumuha doon sa teritoryong iyon. Yan. Yung sinabing i-give up, di ba isusuko na yon? Anong ibig sabihin yung i-give up? Di ba isusuko yon? Asan ang misinterpretation? Tuloy natin. Kung hindi ba naman isa't kalahating gunggong? Yan. Grabe talaga itong kaanib ng INC, no? Meron talagang sa kanilang pagtalakay, di maiwasan na meron yung ad hominem. Isang kalahating gunggong daw. So, na-misinterpret lang daw si Marcoleta nung sinabi niya na i-give up lang ang Kalayaan. Yun ang sabi ni Tinig ng Karunungan. Misinterpretation lang daw. Anong tama? Nung sinabi niya, i-give up yung Kalayaan Island Group. Paano magiging misinterpretation yun? Iyon mismo ang malinaw na pinaulit-ulit natin sa video mismo mga kapatid. Sinabi talaga yan ni Marcoleta kahit pa sinabi niya sa kaniyang pahayag sa Senado na kahit kailan hindi ko sinabing i-give up yon. Hindi yun haka-haka. Hindi yun edited na claim. Direktang salita mismo na narinig at nakita ng karamihan, di ba? Galing mismo sa kanya. Kaya asan ang misinterpretation? Ang misinterpretation nangyari kapag malabo ang konteksto. Pero kung tahasan na sinasabi talaga niya na nasaksihan nyo naman, i-give up lang ang Kalayaan Island Group. Asang bandang mali diyan?
na pagkaintindi, na misinterpretasyon. Ang tanong ngayon, mali ba ang pandinig ng lahat na nakita mismo ang video ni Marcoleta? O mahirap lang talagang panindigan yung sariling pahayag niya na ano? Ano yung sariling pahayag? Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, Alam nyo, meron pang nakakatawa paliwanag dito si Tinig ng Karunungan sa misinterpretation na i-give up. Ang ibig daw sabihin pala ni Marcoleta ay ito, pakinggan natin muna. Sasabihin ko na kung sino nagsabi nun. Ito, si Professor J. Batong Bakal. Kung hindi ka ba naman isa't kalahating gunggong, So, napansin niyo, bilang kaanib sa INC na para sa kanila, ligtas na sila. Pero pag sila'y magsalita, di talaga mawala yung tinatawag na ad hominem, atake personal, di ba? Si Professor G. Batong Bakal, tinatawag na hindi ka ba kalahati, ano yon, kalahating gunggong. Okay, tuloy muna natin. Isipin mo agad, ipagpalagay na natin. Ma-give up, isurrender. Ipapalagay na. Di pabor na siya na isurrender. Bakit isuko? Sa atin yan. May presidential decree. Kaugnay diyan. Di ba ninyo alam? Ay, tuloy muna natin. Yung 400 na mga Pilipino doon sa KIG, palikasin sa Palawan. I-give up na yung... Balikan muna natin. Di ba tinawag niya si Professor G. Batong Bakal na kalahating gunggong? Hindi yan argumento. Hindi yan argumento. Ito ay malinaw na pang-insulto at panlalait. Kapag wala nang mahirap na matibay na paliwanag laban sa punto ni Batong Bakal, yan, lumabas personal na atake. Ganun ba talaga tatak ng ANC? Diba? So, si Professor Batong Bakal ay isang eksperto sa international law at sa maritime law. So, ang kanyang komento tungkol sa mungkahe ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up ang Kalayaan Island Group batay sa batas at batay sa pambansang interes. Hindi yun batay sa propaganda tulad sa ginawa nila. Hindi yun batay sa emosyon kaya personal attack ang ginagamit nila. Di ba? Yung sinabi niyang, ano daw? Ipalagay. Balikan natin, ipalagay daw na i-give up. Anong ipalagay? Sinabi talaga yan ni Marcoleta. Professor J. Batong Bakal, kung hindi ka ba naman isa't kalahating gunggong, iisipin mo agad, ipagpalagay na natin. Ma-give up, isurrender. Yung 400 na mga Pilipino doon sa KIG, palikasin sa Palawan. I-give up na yung Kalayaan Island Group. Sabihin na natin, ipalagay lang natin agad. Yan, ipalagay lang natin. Yun bang misinterpretation? So, ipalagay lang natin na i-give up umano ang Kalayaan Island Group. Ayon itong si Tinig ng Karunungan. Kung ipalagay lang daw natin na i-give up ang Kalayaan Island Group, yan na lang ba umano ang magka-claim? Dahil ang dami umanong claimants? Nun. Ang sinasabi agad niya, China raw agad ang magka-claim. Bakit ang tanong? China lang po ba ang nagki-claim? Diyan sa Spratlys Islands na kung saan nandoon yung KIG? Hindi po eh. Yan ang kalukuhang ginagawa nitong Professor J. Batong Bakal. So tinawag namang kalukuhan si Professor Batong Bakal. Grabe talaga itong kaanib na ito ng INC, di ba? Balikan muna natin yung sabi niyang ipalagay natin na i-give up. So, bakit kailangang ipalagay nating i-give up? At ang tanong dito, bakit isusuko natin ang teritoryong malinaw na sakop sa Pilipinas? Hindi lang, yung sabi niyang hindi lang ang China ang may claim. Totoo. May claim din ang ibang
bansa sa Spratlys, di ba? Pero ang punto dito, ang pinakamalaking agresibong kumikilos at nagpatayo pa ng artificial islands, walang iba kundi ang China. Agresibo sila pati na sa barko mismo ng Pilipinas, di ba? Oh. So, bakit i-give up? Ang Kalayaan Island Group, KIG, ay bahagi yan sa tinatawag na Spratly Islands. At ito ay isinama ito sa teritoryo ng Pilipinas. Maalala ninyo, sa panahon pa ni Ferdinand Marcos Sr., may presidential decree siya, 1596, presidential decree, PD 1596. At dagdag pa dyan, noong 2016, naglabas na ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration na pumabor mismo sa Pilipinas laban sa 9-dash line claim ng China. Kaya, kung may nagsasabing i-give up na lang, malinaw ang tanong diyan. Para kanino ang pagbigay? At ano ang kapalit? Kung sinusuportahan ang ideya na i-give up at pagkatapos ay sasabihin na misinterpret lang si Marcolita. Hindi ba kontrahan ang pahayag, nagsusuwagan na ang pahayag? Di ba? Nagsusuwagan ang pahayag. Oh. Tuloy natin. Talagang ginagamit niya ang China bilang political weapon para doon sa gusto nilang ipaunawa sa tao. Pero para sa kaalaman ng lahat, hindi lang po China ang may claim dyan sa Spratlys Islands. Maging Vietnam, Malaysia o Taiwan. May claim po dyan. Totoo na ang China, hindi lang China, ang Vietnam, Taiwan, Malaysia may claim dyan. Diba? Pero balikan sa natin, yung ginagamit lang umano ni Batong Bakal, yung China as political weapon. Sino ba talaga ang gumagamit sa isyo? Ang mahilig talaga nilang ibaliktad ang isyo, di ba? Ayon itong si Tinig ng Karunungan. O kalukuhan daw ang pahayag ni Professor G. Batubakal dahil ginagamit lang umano ang China bilang political weapon. Pero ang tanong, sino talaga ang unang nagpasiklab ng kontrobersya kaugnay sa usapang ito? Di ba si Marcolita? Malinaw na si Marcolita ang gumagamit nito, baka gamitin din niya sa popularidad niya. Hindi ba si Marcolita mismo ang nagsabing i-give up yung Kalayaan Island Group, KIG? Hindi ba siya rin ang nagsabing wala daw umanong West Philippine Sea? Di ba? Hindi ba siya mismo ang pinakamaingay sa isyong ito? Hanggang naghamon pa ng debate at gusto pa siyang pagtutulungan umano, pero ngayong tinanggap ni Carpio, asan na ba siya? Ang dami ng mga hinahanap na paraan para di matuloy. So kung may bumabatikos kay Marcolita, iyon ay tugon sa kanyang sariling mga pahayag. Di pagbabaliktad ang paglinaw sa katotohanan. Ang tunay na pagbabaliktad, mga kapatid, ay ang sisihin ang iba sa kontrobersyang siya mismo ang nagsimula. Di ba? Oo. Sabi ni siya pa na hinay ka naman God. Kaya, bago sabihin ginamit ang China bilang sandata sa politika, balikan muna kung sino ang unang nagbigay ng pahayag na maging mitsa sa isyu na ito. Okay. Balik natin yung pahayag niya ano daw? China bilang political weapon para doon sa gusto nilang ipaunawa sa tao. Pero para sa kaalaman ng lahat, hindi lang po China ang may claim dyan sa Spratlys Islands. Maging Vietnam, Malaysia o Taiwan. May claim po dyan. Kaya bakit mo sasabihin, Professor J. Batong Bakal, na sa China agad mapupunta yan?
Oh, hindi ba't sinasabi mo lang na kapag i-give up yan, sa China mapupunta yan dahil sa gusto mong palabasin na si Marcoleta, maka-China talaga. Ayan. Eh, sino ba ang nagsabing maka-China si Marcoleta kung ang pahayag niya ay i-give up na lang ang Kalayaan Island Group? Totoo na hindi lang ang China ang nag-angkin, ang nag-claim sa Spratly Island. Kasama rin yung Vietnam, kasama rin ang Malaysia, pati na ang Taiwan at maging ang Pilipinas. Pero ang malinaw na punto dito, ang malawak at paraan na pag-aangkin ng China ay pinakamalaking epekto talaga ito sa tensyon ng rehiyon. Di ba napansin ninyo? Grabe talaga. Pati na yung barko nila, binubomba ang ating Coast Guard. Hindi ito simpleng usapin ng marami naman yung mga nag-claim. Ang tanong dito, sino ba ang naaayon sa batas? Noong 2016 na inilabas yan ang desisyon. Nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration pabor sa Pilipinas laban sa China. So, idineklara dito na walang legal na batayan ang tinatawag nilang 9-dash line ng China ilalim mismo sa UNCLOS. Okay, tuloy. Dahil na-misinterpret lang pala umano si Marcoleta. Nagiging bias ka, ginagamit mong political weapon ng China para sa character assassination laban kay Marcoleta. Ang kaso, Sila ang mahilig mag-ad hominem. 'Di ba? Kung si Marcoleta din, sasampahan niya si Carpio ng kaso. Anong kaso? Treason. Absent naman ang mga elements. Ngayon, sinabi, ay di na kailangan pang sampahan. Ideklara na lang, dineklara na lang niya na guilty sa kasong treason. Pagkatapos, sasabihin si Marcoleta ang sinisiraan daw? Ang galing naman. hindi nga ganun yung konteksto nun eh. Ang konteksto nun, Yun palang sabi ni Marcoleta, na Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una nasasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, Then, ang konteksto daw umano sa i-give up ang KIG, anong konteksto? Ito daw ang konteksto. tungkol sa sinasabi ni Marcoleta na kung gusto ninyong mailagay sa mapa ang West Philippine Sea at i-recognize ng Yun. Yun daw ang konteksto kung gusto ninyong ilagay sa mapa at i-recognize. Ang layo naman ng konteksto na yan. Yung i-give up pagkatapos ang gusto niyong ilagay sa mapa? At sinabi niyang i-give up pagkatapos kumambyo. Hindi ko sinabi yan. Okay, tuloy natin. Pakinggan. international law. Kilalanin sa magkakaibang bansa. Iguhit ninyo yung West Philippine Sea na nandoon lang sa EEZ. Bakit ninyo isasama yung KIG? Labas yan sa exclusive economic zone ng ating bansa. Bagaman yan ay teritoryo natin. Yan. Isa-isahin natin yan. Yung punto niya na kung i-give up o mano, bakit sinasabi na China agad mapunta ang Kalayaan Island Group na marami naman umano ang nag-claim diyan? Hindi tama na lohika yan. Na dahil maraming claimant sa Spratly Islands, tulad ng Taiwan, Malaysia at Vietnam, ay hindi mapunta sa China ang Kalayaan Island Group. Bakit? Dahil ang China ang may malakas na agresibo, nilagyan nila ng mga militar, mga barko, binumba pa, di ba? So, kung ang Kalayaan Island Group
kung i-give up ito, kung isuko ito ng Pilipinas, ang tanong, hindi kung ilan ang umaangkin. Ang tanong, sino ba ang may aktual na kontrol ng militar sa presensya diyan? Sa kasalukuyan, di ba ang China may pinaka malakas na presensyang militar at meron pa silang artificial islands sa naturang lugar? So, may runway sila ng missile systems. Meron silang naval patrols. Sila yung sa iba't ibang bahagi sa Spratly, di ba? Ibig sabihin, kung aalis ang Pilipinas sa Kalayaan Island Group, ang pinaka-agarang makinabang ay walang iba. Yung mag-assert ng physical control. At walang iba, kundi yon ang China. Di ba? Ang Kalayaan Island Group, bahagi talaga yan ng exclusive economic zone ng ating bansa. Ayon yan sa UNCLOS. May inilabas na ruling yan sa arbitral ruling 2016, di ba? Na yung claim ng China na 9-dash line ay walang batayan, walang bisis. So, ngunit, sa realidad mga kapatid, patuloy pa ang presensya ng China sa pagtayo sa naturang lugar. May mga itinatayo sila. Kaya, kung balikan natin ang pahayag ni Marcolita na pinasinungalingan niya kinalaunan, i-give up umano ang Kalayaan Group, Kalayaan Island Group. Ito parang abandonadong lupa na paghati-hatian na lamang sa mga claimants. Ito ay geopolitics. Ang may lakas at presensya, ang agad aako diyan. Hindi ito simpleng legal debate. Ito po'y usapin ng sovereignty, security, at strategic control sa West Philippine Sea. Diba? Tuloy natin. Pero ang nasa UNCLOS kasi, huwag kang lalagpas sa 200 nautical miles from your archipelagic baseline para maiguhit mo yung EEZ. Bakit mo isasama yung KIG? Ang daming, kumbaga iyan ay internationally disputed, yung bahaging iyan. Kung nasaan yung KIG, which is yung Spratlys Island niya. Di ba magkakaroon talaga tayo ng problema sa UNCLOS niyan? Ay ngayon, nung hinamon ni... magkaroon daw umano ng problema sa UNCLOS. Hindi tama ang konteksto. Umano mga kapatid. Sa pahayag na i-give up. So, tandaan natin, hindi tugma ang paliwanag. Yung sabi ni Tinig ng Karunungan na iguhit lang ang West Philippine Sea ayon sa exclusive economic zone para ma-recognize sa international law. Di ba? Sa mismong pahayag na yang i-give up ang Kalayaan Island Group. Magkaiba talaga yan. Magkaibang usapin ang paglalarawan sa maritime zones sa mapa at ang pagsuko sa teritoryo. Ang Kalayaan Island Group, KIJ, ay bahagi sa territorial claims ng Pilipinas sa Spratlys. At may local government unit diyan, ilalim ng Palawan. So, samantalang ang West Philippine Sea ay tawag ng Pilipinas sa bahagi ng South China Sea na saklaw sa ating exclusive economic zone. So, batay sa United Nations Conventions on the Law of the Sea, yung UNCLOS, ang exclusive economic zone ay may 200 nautical miles mula sa baseline sa isang coastal state. Hindi kailangang i-give up ang mga isla para ma-recognize ang exclusive economic zone. Karapatan ito na otomatikong ibigay ng international law sa coastal states. Pangalawa, pinagtibay ng
arbitral ruling noon pang taong 2016 sa pamamagitan ng Permanent Court of Arbitration ang kasong Philippines versus China na walang legal basis ang 9-line claim ng China. At may sovereignty rights ang Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito. So, kung gayon, kung ang punto, mga kapatid, na iguhit lang umano yung exclusive economic zone sa mapa, bakit kailangang sabihing i-give up ang Kalayaan Island Group? Ang pag-give up ay nangangahulugang pagsuko sa claim o karapatan. Ang pag-drawing ng exclusive economic zone ay simpleng pag-assert sa legal maritime boundary. Magkaibang bagay iyon. Kaya, makatuwarang itanong, kung ang layunin ay legal clarity lang, bakit gumagamit ng terminong may mabigat at implikasyon ng teritorial na pagsuko? Sa madaling sabi, ang pag-illustrate ng exclusive economic zone ay legal at administrativong hakbang ito. Samantalang ang pag-give up ng Kalayaan Island Group ay political at territorial konsesyon. Hindi ito simpleng misinterpretasyon kung malinaw ang paggamit sa salita, di ba? So, hindi lang exclusive. Sabi kasi niya na ang Kalayaan Island Group ay labas umano sa ating exclusive economic zone. Pero kaya sa UNCLOS dapat hindi umano lumabas, no? Hindi umano lalabas sa 200 nautical miles. Pero tandaan natin, hindi lang ang exclusive economic zone ang basihan ng pagmamay-ari, mga kapatid. Sa ilalim ng United Nations Conventions on the Law of the Sea, 200 nautical miles mula sa baseline sa isang bansa. Pero, mahalagang tandaan, ang pagmamay-ari ng teritoryo ay hindi lang nakabase ito sa exclusive economic zone. May dalawang magkakaibang konsepto dito. Yung sovereignty, ibig sabihin territorial na pagmamay-ari, kung sino talaga ang isla, at yung sovereign rights, ibig sabihin karapatan sa pagmimina, karapatan sa pagpangisda sa exclusive economic zone. Magkaiba ang mga yon. So, ang Kalayaan Island Group ay opisyal na bahagi sa Pilipinas noong 1978 sa pamamagitan ng Presidential Decree 1596. Idiniklara ang Kalayaan Island Group bilang bahagi ng Pilipinas at isinama ito sa Palawan.